Si Lira Salcedo Trepatao dos Anos ay isang magsasakang lumipat sa liblib na bahagi ng Barangay San Roque matapos makabili ng murang lupa na halos walang gustong tumira. Maganda ang lupa, malawak at may malapit na batis. Perpekto para sa pagtatanim. Pero may sinabi ang mga kapitbahay noong unang araw niya. Huwag kang magtatanim dyan, Lira. Hindi yan lupa ng tao. Ngumiti lang siya. Hindi siya naniniwala sa kwentong baryo. At kailangan niya ng ani para mabuhay. Simula pa lang, napansin ni Lira ang kakaibang paglagong nangyayari sa taniman niya. Ang mga punla na dapat tumubo sa loob ng 2 linggo ay nagiging halaman sa loob lamang ng 3 araw. At ang mais na dapat 1 buwan bago umabot sa taas ng balikat ay halos kasing taas na ng bubong bago pa man dumating ang 2 linggo. Mabilis. Sobra. Hindi natural. Pero maganda. Himala. Bulong niya. Sa wakas, aangat na ang buhay ko. Sa unang Sabado ng buwan, iniabot niya ang unang bushel ng mais sa palengke at agad naubos. Nabalitaan ng mga tao ang bilis ng tubo at lahat ay gustong bumili. Pero sa bawat papuring natatanggap niya, kapansin-pansin na ilang matatanda sa baryo ay hindi masaya, parang natatakot. Hanggang isang gabi, dumating si Aling Pilar, isa sa pinakamatandang residente. Lira, sabi nito mahina ang tinig, ang bilis ng paglago ay hindi palatandaan ng biyaya. Palatandaan yan na may kumikilos sa lupa. Hindi niya pinansin, para sa kanya ito ay oportunidad. Sa 2 linggo nagsimula ang unang kakaibang pangyayari. Habang nag-i-inspeksyon siya ng taniman, napansin niya ang ilang bahaging tila naaapakan ng kung anong mabibigat na paa. Pero walang hayop na pwedeng gumawa nito. Walang baka, walang kabayo, walang kalabaw. At mas nakakatakot, ang mga yapak ay paikot-ikot, parang may nagmamasid sa mga tanim. Inisip niya na baka kababalaghan lang ng isip. Kinabukasan, mas marami ang marka. At mas malalaki. Sa unang gabi ng kanyang unang malaking ani, may narinig siyang paglapag sa lupa sa likod ng bahay. Hindi ito tunog ng tao, hindi rin tunog ng hayop. Pero malinaw na may huminto sa dulo ng taniman. Lumabas siya, sinuotan ng jacket, dala ang lampara. At sa liwanag, nakita niya ang isang nilalang na nakatayo sa gitna ng maisan. Isang aninong mas mataas pa sa pinakamataas na mais. Kumalma ito. Hindi gumagalaw, tila naghihintay. Hindi niya makita ang mukha, pero ramdam niya ang malamig na presensya. Naglakad ito dahan-dahan papunta sa kanya. At pagsapit sa distansyang 10 metro, huminto. Nagtaas ito ng kamay, na parang tao. At may mahina ngunit malinaw na tinig na narinig niya sa hangin. Ibalik mo ang kinukuha mo. Nanginginig ang puso niya pero nagsalita siya. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Tumango ang anino, mabagal, mabigat. Tinanong ka na nila bago ka pa man magtanim. Alam mo ang sagot. Paglingon niya, wala na ang nilalang. At sa lupa kung saan ito nakatayo, lumubog ang lupa ng isang dangkal. Parang nag-iwan ng marka ang isang paa na hindi dapat umiiral. Sa sumunod na umaga, lumapit sa kanya si Mang Edgar, isang matandang magsasaka. Nakita mo na sila, hindi ba? Tanong nito. Hindi sumagot si Lira. Tumango si Mang Edgar. Ang lupa na yan ay luma pang tirahan ng nilalang na hindi umaalis. Hindi sila umaatake, Lira, pero may hinihingi silang kapalit. Anong kapalit? Ang bawal na lupa ay hindi dapat pinagtataniman. Kung gagamitin mo yan, kailangan mong magbahagi ng ani. Magbabahagi? Kanino? Tinuro ni Mang Edgar ang kagubatan sa dulo ng taniman. Sa kanila. Hindi mo dapat ubusin ang bunga. Hindi mo dapat angkinin ang lahat. Napaisip si Lira. Baka iyon ang dahilan kung bakit mura ang lupa. Baka iyon ang dahilan kung bakit walang gustong umangkin nito. Pero hindi siya umatras. Ani ko to.
hindi nila pag-aari. Iyon ang una niyang pagkakamali. Sa unang gabi ng susunod na ani, hindi isa, kundi 3 nilalang ang naroroon. Mga aninong payat, mahahaba, nakayuko ang ulo, ngunit malinaw na nakatingin sa kanya kahit hindi niya makita ang kanilang mga mata. Sa paanan nila ang lupa ay gumagalaw na parang buhay. Dala nila ang bigat ng kagubatan. Umusad ang isa. Hindi mo ibinigay ang bahagi namin. Hindi ko kayo kailangang bigyan. Sagot ni Lyra pilit na matapang. Umusad pa ang isa. Hindi sa tao ang patlang na ito. Hindi sa inyo galing ang lakas ng lupa. Trabaho ko ang nagpalago. Sagot niya. Tumigil sila at sabay-sabay na tumalikod. Hindi sila umalis papasok sa gubat. Lumusot sila sa mismong lupa. Parang may nagbukas na pintuan sa ilalim ng taniman at dahan-dahang isinara ulit. Iniwan nila si Lyra na nanginginig. Kinabukasan, sinubukan niyang anihin ang unang bahagi ng maisan. Pero nang hawakan niya ang unang uhay, nagiging abo ang buong tangkay, isa-isa. Parang nilalamon ng oras, sinubukan niyang hanapin ang malusog na mais, pero lahat ay nagiging alikabok kapag tinatamaan ng kamay niya. Sa pinakadulong parte ng taniman, naroon ang isang mesa na gabi-gabi niyang ginagamit para maghiwa ng gulay. At sa ibabaw nito, nakalatag ang 3 bushel ng malulusog na mais. Hindi niya inilagay ang mga iyon at may nakasulat na mensahe sa lupa, hindi gamit ang kamay, kundi tila hinila ng mga ugat ng lupa ang mismong lupa. Ito ang bahagi mo. Huwag mong kunin ang hindi sayo. Simula noon tuwing gabi pagkatapos ng ani, naglalaho ang kalahati ng bunga. Hindi niya nakikita kung paano. Hindi niya naririnig kung sino. At sa susunod na umaga, ang natitirang kalahati ay nakalagay ng maayos sa gilid ng bahay. Parang may nag-aayos ng pag-aari niya. Hindi na siya nagtanong, hindi na siya nagreklamo, dahil alam niyang ang bilis ng tubo ay hindi himala. Ito ay kasunduan, at ang mga nilalang na kumukuha ng bahagi nila ay hindi magnanakaw. Sila ang tunay na may-ari ng lupa, at siya ay isa lang na pinahihiramang magsasaka.